ang pag-atid ng GMA News sa mga nangungunang balita ngayong Miyerkules. Posibleng pagbotohan na mamaya ng House Committee on Justice kung may probable cause para tuluyang isalang sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Nananawagan naman ng ilang grupo sa bise na sana'y dumalo na siya sa pagdinig. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Posibleng huling hearing ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil matatalakay na ang umano'y tangka ng bise na ipapatay ang Pangulo, ang First Lady at ang dating House Speaker, posibleng pagbotohan ng komite kung may probable cause ang mga reklamo. Kung wala nang ibang inclination ang justice members, we should be ready to vote. Hindi na rin nila maaapektuhan ang boto nila ng reklamo ng asawa ng bise laban sa ilang kongresista dahil sa pagpapalabas ng Anti-Money Laundering Council reports sa bank transactions nilang mag-asawa. Is it significant? It is not, because we maintain the position na constitutional ang lahat, including the issuance of subpoena of the AMLAC report. Bago bumoto sa probable cause, pagbobotohan muna ng mga taga-House Committee on Justice kung bubuksan o hindi ang selyadong kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng income tax returns ng bise at ng kanyang asawa. Panawagan sa bise ng ilang civil society groups at ng obispo ng Iglesia Filipina Independiente o Aglipayan Church sa Northern Isabela, dumalo sa huling hearing. The Vice President should appear in the hearings initiated by the House and answer forthrightly the charges against her. Sa amin po sa simbahan ay hindi po matatawaran ang amin pong pananabik na malaman mismo sa bibig ng ating pangalawang Pangulo ang katotohanan hinggil sa mga samot-saring katanungan sa kanya. Ang mga taga-suporta naman ng bise, malinaw ang sigaw ng mag-rally sa labas ng Korte Suprema, no to VP Sara impeachment. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News. Umaaray na mga negosyanteng apektado ng pagtaas ng presyo ng ilang produkto at raw materials na kanilang inaangkat. Epekto yan ang pagsadsad ng piso na nakapagtalangan ng panibagong record low kontra dolyar kahapon. May unang balita si Dano Tingkungko. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, bumulusok sa 61 peso level ang palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara sa 61 pesos and 30 centavos ang palitan. Malayo sa unti-unti ang paglakas ng piso noong Pebrero bago ang pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran. Mula nang magsimula ang giyera, 9 beses nang pumalo sa record low ang palitan. May mga sektor na nakikinabang sa mataas na exchange rate, gaya ng mga nag-e-export ng mga produkto. Gayon din ng mga OFW na tumataas ang remittances at ng turismo dahil nagiging mas mura para sa mga dayuhan na mamasyal at mamuhunan sa Pilipinas. Pero nagdudulot din ito ng pagbilis ng inflation na ramdam ng lahat ng sektor dahil mas mahal bumili ng imported na produkto at raw materials gaya ng langis at bigas. Hindi pa malinaw kung hanggang kailan pwedeng magtagal ang ganitong sitwasyon. Ang ilang negosyante tulad ni Brian na nag-i-import ng tela at iba pang gamit para sa kanyang clothing at beverage business, umaaray na sa palitan ng piso kontra dolyar. Isang diskarte raw nila ang pag-abang sa piso tuwing lalakas para makabili sila ng dolyar pambayad sa suppliers. Pero mula raw nang lumagpas sa 60 pesos ang piso, nasagad na raw ang mga paraan nila para makatipid. Well, unang buwan, nung nagkaroon ng oil problem, na pagtaas ng presyo ng oil, tinry pa nakuin yung pagtaas ng cost ng raw materials. Pero ngayon, hindi na kaya namin mga retailers and importers na kunin yung maintain yung prices. So we're really personally praying and hoping na bumaba na talaga yung exchange rate na to dahil we can only do so much on our level. So I hope the government does something about this. May epekto rin ang exchange rate sa singil sa tubig. Pero nauna nang sinabi ng Manila Water na kahit pabago-bago ang palitan ng piso, hindi ito kaagad mararamdaman sa bill.
Isinasagawa kada quarter ang Foreign Currency Differential Adjustment ng MWSS at hindi kung kailan humina at lumakas ang piso. Noong nakaraang review po nila, medyo may slight increase yung dollar po noon. Medyo bumaba naman yung yen, pero ang net effect, medyo tumaas yung foreign currency. So nagkaroon po ng maliit na adjustment, 4 centavos per cubic meter. Yun lang po ang itinaas noon na in-implement starting April 1. Tatagal po yung increase na yon na 4 centavos per cubic meter for 3 months. April, May, at June. Pagdating po ng July, bago mag-July, i-re-evaluate po ng MWSS Regulatory Office ano naman ang naging palitan ng piso at dolyar dun sa hindi yung immediate na nakaraang quarter but yung the quarter before. Kung tumaas po yung halaga ng dolyar at medyo humina ang piso, then pwedeng by July, pwede pong magkaroon ng bahagyang adjustment na naman. Pero kung lumakas po ang piso kontra banyagang pananalapi, pwede pong bumaba yung presyo ng tubig. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero dati na nilang sinabi na batay sa flexible foreign exchange rate policy, ang iniiwasan lang nila ay ang malakihang paggalaw ng palitan ng piso na maaaring makaapekto sa inflation. Hindi raw nito polisiya na maipako ang piso sa iisang level. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko, GMA News. Susan, good morning. Bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan para sa disiplina at kalinisan sa Metro Manila, huhulihin na ang mga lalabag sa Anti-Littering Ordinance sa tulong ng No Contact Apprehension Policy o NCAP cameras. Sa mga nasanay ng magtapon ng kung ano-anong basura sa mga lansangan, estero o kalsada, posibleng mahuli na kayo ng NCAP cameras. Simula kasi ngayong linggo, huhulihin na ng MMDA ang mga lalabag sa anti-littering regulation sa ilalim ng Expanded No Contact Apprehension Policy o NCAP ng gobyerno. Ayon sa MMDA, layunin ng bagong programa na matugunan ang patuloy na problema sa basura sa mga lansangan at estero, kung saan umaabot sa 7 tonelada ang nahahakot ng ahensya kada araw. Magiging basihan daw sa paghuli ang mga CCTV cameras na naka-install sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kabilang dyan ang AI-powered cameras ng MMDA na ginagamit sa real-time monitoring at pagtukoy ng violations sa NCAP. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, naniniwala ang MMDA na makatutulong ang teknolohiya para sa mas mabilis at patas na pagpapanagot sa violators. Maganda raw ang programang paghuli sa mga nagkakalat, sabi ng street sweeper na si Annaliza. Bilang street sweeper, araw-araw po ako nagwawalis. Ang gusto ko naman yung laging malinis. Okay po yun na, nahuhulihin yung mga nagkakalat. Malaking bagay sa amin sa mga street sweeper na konti na lang, kasi disiplina po ng kailangan po kasi para malinis ang buong Manila. Pabor din ng taho vendor na si Reynaldo na araw-araw nakikita ang mga basura sa lansangan. Araw-araw po naglalako, marami pong basura na nakikita sa daan. Huwag po basta-basta magtapon po, baka po tayo mauli, magmulta. Sayang din po yung kikitain natin pag nahuli po tayo. Sabi naman ni Arnaldo, dapat talagang managot ang mga nagkakalat dahil ang mga basura may balik sa mga tao, lalo tuwing may sakuna tulad ng bagyo o baha. Mas maganda talaga tingnan kapag malinis yung lugar natin. Yun lang talaga kulang sa Pinoy, disiplina. Kasi kami, biktima din kami ng ganyan eh. Tapon nila, pag baha, punta sa amin kahit di naman kami nagtatapo. Susan, sabi ng MMDA noong nakaraang linggo, inaayos pa ang guidelines ng programa at yung kanilang koordinasyon sa mga local government unit. Posible na sa mga susunod na araw ay ilabas na yan sa publiko. At yan, ang unang balita mula po dito sa Quezon City. EJ Gomez, GMA News. Kanya-kanyang diskarte ang ilan nating kababayan para mabit ang nakaka-stress na hit. Narito ang Street Hit It Live ni Bam Alegre. Bam?
Susan, good morning. Pasado alas 7 pa lang ng umaga. Pero ang init na, no? Sa ganitong alinsangan, paano nga ba maiwasan na uminit ang ulo? Narito ang Street Hirit. Napakainit, di ba? Na para bang nasa microwave ka. Sa ganitong init ng panahon, nakaka-overstimulate at nakakainit ng ulo. Pero dapat cool ka lang. Gayahin ang pintor na si John Lloyd Cabintoy. Naka-shades pa para kontrahin ang init. And of course, kailangan chill lang. Pangontra sa heat stroke, sumilong sa shaded area at uminom ng maraming tubig tulad ng empleyadong si Shiray Coronel. Paano naman daw hindi iinit ang ulo ng rider na si Anthony Sagala dahil mainit na nga sa bahay, mataas pa ang presyo ng kuryente. Ang tsuper naman na si Joel Raposas, tiis-tiis na lang muna dahil bukod kasi sa init, nakaka-high blood din daw ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pakinggan natin ang mga pahayag ng ating mga nakapanayam. Pero nakita ko naka-shades ka, sir. Mainit kasi. Paano mo pinapanatili sarili mo na cool lang? Kalmado lang ako palagi, sir. Kasi ganda naman lagi tuwing umaga. Kailangan stay calm at saka kailangan po uminom lagi ng tubig para stay hydrated po. Yun. Laban sa init ang panahon. Sa lahat, lagi pong malagkit sa pakiramdam. Lalo na po yung usok at saka po yung nangyari sa Nabotas. Na yung usok po umaabot hanggang dito po sa Pasay. Nakakainit ng ulo, sir, yung charge ng Meralco ngayon, sobra. Ang dami niyang charges, tapos biglang dumoble yung amount. Ang init ng panahon, tapos ganun pa yung naging bill ng kuryente, parang nakaka-high blood na eh. Mainit ang mainit na, no? Ngayon pa lang, paano nyo iniwasan, sir, na uminit ang ulo, sir? Ano lang, kalma lang. Mahirap na umili ng ulo kasi wala, tasan diesel. Pero Susan, sabi nga yung pikon daw talo, kaya wag tayong papatalo sa init ng panahon. Ito ang Heat Hirit ng Street Hirit mula rito sa Pasay, Bam Alegre para sa GMA News.